Breaking news, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Hindi nakalipas ang 24 oras mula nang makamit ang 2 weeks ceasefire. Ayon sa White House, ang ginawa ng Iran is unacceptable. Ano naman kaya ang reason ng Iran kung bakit nila muling isinara ang Strait of Hormuz? Nireject naman ng Oman ang sinasabi ng Iran na maniningil sila ng toll sa lahat ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Iran, patuloy ang ginagawang pag-atake sa Kuwait, United Arab Emirates. Mawawala na kaya ng bisa ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika, Israel at ng Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 9, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa giyera ng Amerika, Israel at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na hindi pa lumampas ang 24 oras matapos na i-anunsyo ni US President Donald Trump na tinanggap niya ang proposal ng Iran at magkakaroon sila ng 2 weeks na tigil putukan. Samantala, ibinalita naman ng Iran na bubuksan nila ang Strait of Hormuz. Nabuksan nga ito mga kaibigan, pero ang problema, hindi lumampas ang 24 oras, muli itong isinara. Kaya galit na galit ang United States of America. Ayon sa ulat ng Euronews, ang ginawa ng Iran is completely unacceptable dahil ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay bahagi kung bakit pumayag si President Donald Trump na magkaroon ng 2 weeks na ceasefire. Nakahanda na sana ang puwersa ng Amerika, mga aircraft carrier, mga fighter jets na aatake na sana sa Iran kung matapos na ang 48 hours na ultimatum nito kung hindi bubuksan ng Strait of Hormuz. Kaya binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz kaya hindi rin itinuloy ng Amerika ang kanilang napipintong pag-atake sa mga power plants ng Iran. Pero ang problema mga kaibigan, bakit kaya biglang muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz? Narito mga kaibigan ang 10 bagay o 10 points na ibinigay ng Iran kung bakit nila kailangang buksan ang Strait of Hormuz. Nangunguna sa ating listahan mga kaibigan, kinakailangan na magkaroon na ng permanenteng pagtatapos ng giyera, yung bang hindi na aatake ang Amerika at Israel sa Iran. Pangalawa, tatapusin na rin lahat ng kaguluhan sa Middle East. At ang pangatlo na hinihingi mga kaibigan ng Iran ay kailangang i-recognize ng Amerika, Israel at ng buong mundo na Iran ang magkokontrol sa Strait of Hormuz. At ang pang-apat, maglalagay ang Iran ng protokol sa pagdadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nakapaloob dito mga kaibigan na hihingi sila ng toll. At ang panglima mga kaibigan, nais ng Iran na tanggalin na ng Amerika at lahat ng mga bansa na nagpataw ng sanctions sa kanilang bansa. At ang pang-anim, full compensation of war, yung bang babayaran ng Amerika at Israel lahat ng mga na-damage sa Iran. At ang pang-pito mga kaibigan, aalisin na raw ng Amerika lahat ng mga puwersa nito na nasa Middle East. At ang pang-walo mga kaibigan, ititigil na ng Israel at ng Amerika ang pag-atake sa Iran at sa lahat ng mga allied nito kagaya ng Hamas, Hezbollah at ng Houthis. At ang pang-siyam, nais ng Iran na alisin na lahat ng mga frozen assets ng Iran na ipinataw ng maraming mga bansa. At ang pang-sampu na siyang pinakamalupit, aprubahan ang Iran sa kanilang right to uranium enrichment na siyang pinanggagalaiti ng galit ni President Donald Trump at ng maraming
Gulf countries at ng Israel. Ayaw nila na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Pero ang tanong, bakit muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz? Ayon sa Iran, malinaw na isang paglabag sa kanilang 10 points ang ginagawa ng Israel. Ito mga kaibigan ay ang pagpapatuloy na ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu na sa ceasefire ng Amerika, Iran at Israel hindi kasama sa agreement ang tigil putukan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. Kung baga mga kaibigan, ginamit ng Iran na reason na kinakailangan nilang isarang muli ang Strait of Hormuz dahil sa ginawa ng Israel. Pinapalabas ng Iran mga kaibigan ang sitwasyon na ito marahil upang sisihin ang Israel sa kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Marami ang mga nagsasabi na isa ito sa mga teknik ng Iran upang ang pagbintangan ay Israel. Matapos maideklara ang ceasefire, ayon sa ulat ng BBC, nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang Israel sa Hezbollah ng Lebanon. At dahil dito, 182 katao ang kumpirmadong nasawi sa isang pag-atake lamang. Ngayon, marami ang mga nagsasabi na unfair ang ginagawa ng Iran. Bakit? Dahil kung ang pag-aatake na ginagawa ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon ang reason kung bakit kailangang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, hindi ba't ganun din ang ginagawa ng Iran sa Kuwait at United Arab Emirates? Ayon mismo sa ulat ng Al Jazeera na matapos ideklara ang 2 weeks na ceasefire, ang Iran ay nagpapatuloy sa kanilang ginagawang pag-atake sa Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain. Take note mga kaibigan ha, tapos nang ideklara ang 2 weeks na ceasefire. Kung baga, kahit may ceasefire na, umaatake pa rin ang Iran. Ang tanong, anong pagkakaiba nito sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon? Hindi ba't walang pagkakaiba? Pareha sila na kahit na namamayagpag na ang ceasefire, kaliwat kanan ang ginagawang pag-atake. Kaya sa pangyayaring ito mga kaibigan, masaya na sana ang maraming mga bansa dahil naniniwala sila na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay muling magpapaginhawa, lalong-lalo na sa mga bansa na talaga namang inatake ng napakataas na presyo ng krudo at gasolina. Pero bigla itong naglaho sa loob lamang ng ilang oras dahil isinara na nga. Kaya marami ang nangangamba na ang nasabing 12-week na ceasefire ng Israel, Amerika at Iran ay mawawalan ito ng bisa. Marami ang mga nagsasabi na muling magpapatuloy o malaki ang possibility na muling magpapatuloy ang bakbakang ito. Ayon sa Israel, ang kanilang mga daliri ay nasa gatilyo na ng kanilang mga armas. Ang ibig sabihin mga kaibigan ay naghahanda na naman ang Israel kung sakaling magsagawa ng pag-atake ang Iran o di naman kaya ang Israel ang magsagawa ng pag-atake sa Israel. Dahil ang talagang gusto ng Amerika at Israel maliban sa tanggalin na ng Iran ang kanilang uranium enrichment ay buksan ang Strait of Hormuz. Nagalit din ang Oman sa Iran sapagkat tahasang sinabi ng Iran na kokontrolin nila ang Strait of Hormuz at lahat ng mga barko na dadaan dito may karapatan silang maningil. Pero pumalag dito ang Oman. Ayon sa Oman, hindi raw ito makatarungan at hindi makatao. Now, balikan muna natin mga kaibigan yung Kuwait, UAE, Saudi Arabia at Bahrain na inatake ng Iran. Ayon sa mga bansang ito, gumamit ang Iran ng kanilang mga drones at missile. Pero kinumpirma ng nabanggit na mga bansa na napabagsak nito sa pamamagitan ng kanilang interceptors ang mga ginawang pag-atake ng Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa aksyon ng Iran? Makatarungan ba ito o isa itong kalabisan? May rason din ba ang Israel at United States of America na puwersahang pabuksan sa Iran ang Strait of Hormuz upang hindi lang Iran ang makinabang sa strait na ito, kundi maging kapaki-pakinabang ito sa lahat ng bansa sa buong mundo, lalong-lalo na 20% ang daluyan na ito ng langis
para sa iba't ibang bahagi ng mundo. May karapatan ba ang Amerika at Israel na pabuksan ito sa Iran? Ipaalam ang inyong mga komento at mga malulupit na opinyon dyan sa comment section. Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Middle East sa Israel, mag-ingat po kayo dahil nagbabadya talaga na hindi pa tapos ang digmaang ito. Mag-ingat po kayo. Siya nga pala, nakasubscribe ka na ba? By the way mga kaibigan, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.